Magandang araw ho sa inyo uli. Pag-usapan natin 'to saglit. Etong, nangyari ho na hearing kahapon na kung saan eto po yung, parte na talagang durog na durog na durog na durog dito si Sara Duterte. Dahil po rito kay Acosta. At ito rin po ang, isa sa mga pinakamaiilap na mga opisyales ng OVP, itong, Special Disbursing Officer nila. Na ang ginawa ho kasi nito kung di ako nagkakamali, eh, sa kanya hong pag-amin nito ni Gina Acosta. No, sinabi niya na siya ay nag-cash out or nag-encash ng cheque 125 million. No, yung CF noong December 2022. Ngayon, sinabi niya kasama niya si yung OVP Assistant Chief of Staff si Limuel Ortonio. And then yung pera inutos po sa kanya raw ni VP Sara na ibigay dito kay VPSG Colonel Raymond Dante La Chica, yung naka-green kahapon. And apparently, hanggang umalis yun ng gabi, hindi po nila binato ng tanong. Na palagay ko, binibigyan nila ito ng sapat na panahon na marinig ang statement ng mga taga-OVP na sa pagdawit ng pangalan niya at then sa susunod na pagdinig, para mabigyan siya ng magandang laban, mapaghandaan niya ang mga posibleng mabibigat na itatanong sa kanya ng mga kongresista. Lalo na ho yung aling nakapula. Si Larga! Betrix! Si Luis Tro na napaka-smooth magtanong, di ba? Pasasakayin ka na ikaw maging kampante na ang kalooban mo sa kanya, pero putik na yan, para kang nahubara ng panty pala. Pag bumato na yung mga talagang tanong na ibabato niya sa'yo in which nakalak ka na base sa mga nauna mong pinagsasagot sa kanya. Di ba? Sa isa pa ha, meron pa silang yung isang bukod dito kay La Chica, meron pang isa na na binabanggit etong isang opisyal nila na pangalan nito si yung lalaki yung naka-green na ipinagkatiwala rin niya yung si Paharda, 'di ba? Kay Nolasco. Oh, nagwardiya din nila. Sus Maria Josep. Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? 4:30 yun ng hapon dumating sila Chika. Nung nakuha niya na yung pera at nadala niya na sa opisina. Nagpunta po kami sa office na yon, i-open ko yung office, tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive ko siya sa kanyang, may listahan po kasi siyang binigay po sa akin, ma'am, considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan. After mga 2 weeks, nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request for funding. Ang tawag ko noon, listahan ng kanyang object of expenditures po. Listahan ng Object of expenditures po. object of expenditures. Yes po, ma'am. Okay. So ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo ahead of your encashment. Yes, ma'am. And can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong nakalista dun sa object of expenditures, please? Object of expenditures, programs. Naka identify po yung mga programs or ano ang gawain niya. Tapos with Ano po yung corresponding mga amount. programs, Ms. Acosta? Example po, yung program ng purchase of information, payment of rewards na may kaakibat na po na You amount. must be referring to the accomplishment report, Ms. Lachica. Ms. Acosta. Yes po, yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Ang ibig Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? And disclaimer, binilisan ko po yung yung speed ng kanilang conversation kasi masyadong malumanay sayang ang oras. Yes po. Yes. Pansinin niyo yung kamay niya diyan ni Eh Acosta. paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash niyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yung pong mga identified na object of expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa pag-implement po ng confidential I programs understand, and Ms. design. Acosta. But if you will tell us Grabe. that that object of expenditure pertains to the accomplishment report, I hope you are reminded. Ang accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Now, this brings us to a bigger question. Tama, 'di ba? Actually, kahapon
Nung nandun kami sa ibaba, sa hearing. Kasi I left my camera na nakatutok diyan sa kanila. Dun sa taas, sobrang lamig eh. Nagkagulatan kami nung sabihin nito na binibigyan siya ng papel yung program, kumbaga ito yung paggagamitan ng pera, pero accomplishment report na. So, sabi namin, paanong nangyayari na may accomplishment report na kayo? And take note, walang objection si Sarah. Kinakausap na siya diyan kasi nag-take na siya ng oath. Pero wala, ang makita mo lang sa kanya, katutok lang ron, gaganon ng kamay. So, makikita nyo, mararamdaman nyo, o kami kahapon ramdam namin ng tension, ang pressure na matindi, dun po sa hanay nila Sarah. Lalo na habang nagsasalita ito, at saka si Ortonio, and then yung dalawang Fajarda, nako, pare-pareho po ang tono. Their tone is going against Sarah. Ka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How Yun, can this no? be possible, Ms. Acosta? Hindi pa po Bakit ba? Paki mo, mabilis sila magtrabaho eh. Magic. Wala pang ginagawa, may accomplishment na. Oh, tingnan nyo ha, yung ginawa ro sa pera ng AFP, ay sa um, Youth Summit, 8 Youth Summit ng AFP, hiningian nila ng certification na katunayan ito ay successful na ginawa. Ginamit yung papel sa pag-justify ng kung ilang milyon na kinatay nilang pera. Sabi ng AFP, wala namang dinownload na pera yan sa amin ang DepEd eh. O paano ba yan? yung final na accomplishment report, ma'am. Ang basis ko So, lang po yun kung magkano Ilang po ang klase i-release ho ko sa bang kanya. accomplishment report tayo meron? Isang final at isang hindi final? Is that what you want to tell us? Yung binigay po niya sa akin is for me lang po at sa kanya. Para lang sa aming Ah. dalawa, ma'am. Hindi po yun yung final na Tentative. accomplishment report after the Tentative. implementation of the program under confidential funds po. Okay, if you are saying that this is not yet final, then walk us through, enlighten us, narrate to us, ano ho bang pagkakaiba nung sinasabi niyong hindi final doon sa final? Ang amount po, ma'am. Amount. Yes po, ma'am. Okay, can you please be specific? Because we have here an accomplishment report for the last quarter of 2022. And since kayo naman po ang gumawa nito, and you prepared already for this hearing, I suppose, you are aware by heart kung anong laman ng accomplishment report na ito. Ano pong pagkakaiba nung hindi final sa final? Yung amount po, ma'am. Example, yung payment of rewards. Okay? Tapos yung... Ano po yung hindi final na amount? Yung amount... Okay, to guide Ms. Acosta, Secretariat, can we please flash the accomplishment report for the last quarter of 2022? At kung may sinasabi po kayong accomplishment report na hindi final, will you be generous enough to share it with us? Wala po akong dala ngayon, ma'am. Yes, but for the next hearing, will you be willing to submit it to the committee? Patay. Nag-yes. So, ibig sabihin, totoo ho pala na merong tentative accomplishment reports. Okay. And I wish to redirect your memory, mga kapatid, doon sa unang-unang explanation nila ni Sarah kung saan ginamit nila ang confidential funds. Lahat ng project ng DepEd, ng DepEd ginamitan nila ng confidential funds. 'Di ba? Tapos yung sa OVP, yung nakatay ng 11 days, ay nako, grabe. So ganito lang nila nilalaro. Meron na po, kumbaga, ready-made na. At ang kapansin-pansin pa ha, mabanggit ko lang bago ko makalimutan. Etong taga OVP, yung bata ni Sarah, hindi ba siya yung nag-terminate dito kay Mercado? Take note, taga OVP siya. Bakit paano niyan terminate yung taga DepEd? 'Di ba? Ano yun? Iisang kapangyarihan lang? 'Di ba? Ang gulo nila ha? Oh. Yeah, tuloy natin 'to. Yes. Okay. Miss, Alam niyo itong statement na 'to, pag ito nag-corroborate palalo, nako. Pwede nang gamitin ito pang-impeach. Yes, si Attorney Lopez tinutukoy ko.
Pwede nang gamitin ito sa impeachment ni Sara. Yan. Etong dokumentong ito pa lang. Sapagkat maliwanag po ito, betrayal of public trust ito. Dahil wala siyang ginawa para pigilan ito. 'Di ba? Ipinagkatiwala pa nga, utos pa nga niya ganun-ganun lang. Oh, mismo ang COA nagsalita na hindi pwedeng yung pera ay ita-transfer mo. 'Di ba? Ginawa niya, transfer niya ron kahit cash nga lang. Transfer niya doon kay Colonel La Chica. Acosta, we have here the final, I suppose, because this was provided by the COA, accomplishment report for the last quarter of 2022. Ito rin sinasabi rin ni Sara dito. Hindi namin alam kung paanong ginawa. No, kumbaga, she was creating an impression na pineki pa ang dokumentong ito, that COA is conniving with the Committee on Good Government, and then possibility pineki ang mga dokumento. 'Di ba? Kasi bakit mo sasabihin gano'n na hindi namin alam kung papaano ibinigay ang mga dokumento sa committee? May sinabing gano'n si Sara. Buti nga hindi pa ibinato 'yun sa kanya kahapon. Napahiya pa lamang siya nung una ron. Ano ba yung nangyari, 'di ba? Doon sa bago na ospital, yung jowa niya. Ang sabi niyo po, sa amount lang kayo nagkakaiba. Yes po. Can you enlighten us? Bakit po nagkakaroon ng disparity sa amount? May pagkakaiba Kasi po, talaga, hindi- tingnan niyo mamaya. Example po, yung payment of rewards, ma'am. Ang nilagay, hindi ako makakita. Secretary, can we provide instead a copy? You were pertaining to payment of reward. Ang nakalagay po dyan is 10 million. Yes, ma'am. Ano po bang nakalagay doon sa hindi final? Ang nilagay lang po niya doon is 8 million po. Okay. How about the purchase of information? So far, ito lang po ang aking maalala, ma'am. Ma-confirm ko sa'yo na 8,000 lang po ang proposed object of expenditure na binigay sa akin ni Sir La Chica. 8,000? Ms. Acosta, with your object of expenditure, would you confirm with me na kung anong items ang nakasulat sa object of expenditure, yun din po ang nakasulat dito sa accomplishment report. The only difference is with respect to the amount. Tama ho ba? Tama po. Tama. At ang inyo pong sinusunod ay yung object of expenditure na binibigay sa inyo ni Colonel La Chica. Tama din po? For releasing po. For releasing. Opo. But nevertheless, who prepared the object of expenditure? Si Sir La Chica po, ma'am. Sir La Chica. Kung Grabe, siya lahat, ano ho? Ang tanong ko rito, bakit ganito ang special disbursing officer na itinalaga ni Sara? Kilala niya po ito, ang kakayanan nito. May pinag-aralan po ito. Sumagot pa nga yan na hindi naman po kasi yun ang taliwas naman po, or hindi naman po ito in line sa aking pinag-aralan. So naglalagay siya ng mga tao na wala talagang sapat na kakayanan sa trabaho so that madali silang mamanipulate. Tama po ba yun? si Sir La Chica po ang gumagawa ng object of expenditure at yun po ang sinusundan nyo sa pagre-release ng confidential fund. Tama po bang sabihin na si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report? Yes po. Pag binigay niya sa akin ang final na accomplishment report po niya, ma'am, after po, maubos na ang pera at na-implement na niya lahat ang maayos ang activities. I will remind you of your answer, Ms. Acosta. Ang sabi niyo po, si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report. Tama po? Yes po, ma'am. Okay. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by Special Disbursing Officer, Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel La Chica? Pag final ko nito, ma'am, gibase ko po to sa binigay ni Sir La Chica na final accomplishment report. So kinokopya ko lang po. Ibig sabihin, kayo po ay tagagawa lamang ni Colonel La Chica. Hindi naman po. So ano pong ibig sabihin nyo na ang sinusundan nyo ay kung anong gustong ipalagay dito sa accomplishment report, which is based on the object of expenditures provided by Colonel La Chica? Ang nilagay po niya sa object of expenditures po, ma'am, ay in connection na po sa aming prepare ng financial and physical plan po. Kasi kasama ko po siya paggawa ng financial and physical plan. Financial and physical plan. Sino po bang gumagawa ng financial and physical plan? Ang nagdada po, ang nag-prepare ako po at si Sir La Chica. Okay. Ano po ba ang trabaho ni Colonel La Chica? Malapit na po akong malito. Malapit ko na pong isipin ang disbursing officer ay si Colonel La Chica.
Tama. Hindi po. What is the designation of Colonel Lachica, please? Siya po ang aming security officer. And a security officer? Ano ho bang trabaho ni Colonel Lachica? Is it her job to prepare the financial plan? Hindi po. Is it Siya- her job to prepare the accomplishment report? In the financial po, siya po ang magbibigay sa akin ng information or guide kung ano po ang magiging confidential activities po in relation sa confidential funds po na gagamitin. I hope you realize, Ms. Acosta, that you are the special disbursing officer. Yes po, ma'am. Alam ko po. And part of your job is to prepare the financial plan. Yes po. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature or the name of Colonel Lachica. Yes po, pero sa kanya pa ako humingi ng inputs or information with regards to the implementation of all the projects included under confidential funds po. If you're asking for the possible Okay, cut ko lang. Ang nasa isip po yata kasi nila, kapag sinabing special disbursing officer, taga-abot ka lang ng pera, taga-disburse ka lang. Yun ang nasa isipan yata nila. Di ba? Kaya ganun-ganun na lang na lahat na lang ng ibato nyo sa akin, kumbaga, ibigay mo na yung paggagamitan mo, magkano yung kailangan mo, i-release ko sa iyo yung pera. So, ito yung tentative accomplishment report. And then, yung final accomplishment report, yun yung sinasabi niya na pareho lang din naman ang mga categories. Pero, yung laman nito, yung amount, doon lang kami nagkakatalo. Yun. Di ba? May binabanggit nga siya kanina, 8,000, pero yung mga figures na nandoon, milyones. Paano ba yan? program, subject of expenditure, is it correct to say that you are soliciting some information only and not necessarily the one working with you in the preparation of financial plan? Magkaiba po yun. Ang hinihingi ko po sa kanya, ma'am, is ano po, mga inputs po or guidance in preparation for the financial plan, especially related po sa confidential activities po. Ms. Acosta, do you understand your job as a special disbursing officer? Yes, ma'am. This is very significant job Yes, ma'am. because it entails so much trust and confidence. Yes po. Because you are the one in charge of taking custody of the huge amount of money. Tama? Yes, ma'am. As a matter of fact, to ensure the fidelity of this money, nire-require pa kayo ng fidelity bond. Bond. Tama po ba? Yes, ma'am. Then why do you keep on pointing to Colonel Lachica? Kasi siya po ang may alam kung i-implement na po yung mga project under confidential plan funds. Who will be responsible in case this money is misappropriated? Who will be responsible in case this money is lost? Who will be responsible in case this money went to the wrong person? Sino po ba ang magiging responsable? Ako po. Because you Tama. are the special disbursing officer and not Colonel Lachica. Yes po. Let's go back to the question. 125 million po yun. You were saying, ang object of expenditure is similar to the accomplishment report. The only difference is the amount. Yes, ma'am. Enlighten us. Ano ang laman ng object expenditure totaling to 125 million, reason why you fully turned over the entire amount? Bumuhol na yung kilay no? Ni Acosta. Diyan na siya nagsimulang kabakabahan Tapos nung dumating na kay Piatos, natuluyan na siya kay Piatos. Kung nagtuloy-tuloy pa, baka malamang namatay ito kahapon Buti na lang, wala sakit sa puso. Inatake lang ang nervyos. Yung tanong kanina, nandun pala sila Chika, bakit hindi tinanong? Unang-una, wala naman pong nagsabi kung bakit hindi nila tinanong. Pero palagay ko, kaya hindi tinanong po ito, okay? Kung susundan ko yung takbo ng isip nito ni Luistro, yung mga leading questions po kasi ni Luistro, sinasang-ayunan ng sagot nito ni Acosta. So mas mainam po na hanggat maganda ang harvest of information, ika nga, samantalahin mo bago ka maghukay ng panibago sa minahan. Okay? So nagkataon lang talaga na hindi na natanong din si Lachica kasi umalis na. Tumakas na kumbaga. Madilim-dilim na rin, siguro mga alas 6 na yon o alas 7, alas 6 ganyan na umalis ito, nag-excuse na. Alam na rin kasi niya na siya na yung susunod na magigisa diyan. So kumbaga nililay down na lamang, nilalatag na nito ni Luistro kung ano-ano ang mga ginawa ni Acosta na nakadepende sa lahat ng inputs, lahat ng actions nito ni Lachica. Nang sa ganon, oras na
bumato na ng tanong sina Luistro dito po kila Chika, patay. Hindi na po siya makakachika. He has to admit, 'di ba? Kung meron siyang i-deny doon, kailangan po rito ang balde-balding paliwanagan. No, kung contrary doon sa mga inamin nito, nako, ang tanong, sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling? 'Di ba? Then, babalik lang po yan doon sa dokumento. And take note, Acosta promised na meron siyang kopya ng tentative accomplishment report na siyang pinagbabasihan niya sa halaga na i-release kay La Chica. And then once La Chica was done, then magbibigay ng information sa kanya na siyang i-input niya sa final accomplishment report. Ganun po ang kalakaran nilang dalawa. Okay? Ngayon, ang pagkukulang pong nailatag rito ni Beatrix, pagkukulang on the side of Acosta is dapat direkta sa kanya ito. Hindi yung aasa siya sa ibang tao, nandun na yung pera, o tragis. Paano ka pang magre-release ng pera kung na kay Acosta na, kay Acosta, kung na kay La Chica na ang pera? Tama? Oh, hindi pa nga question yun ni Beatrix kahapon eh. Yun ang iniisip ko sanang itanong niya. Binigay mo na sa kanya yung pera, paanong mangyayari na magdi-disburse ka pa ng pera sa kanya? Diba? So, ang mangyayari po dito, talagang taga-kopya lang siya ng mga reports na nanggagaling doon kay Colonel Acosta. So, magiging mabigat po ang susunod na pagdinig nito. Kasi binigyan nila ng pagkakataon na makapag-isip pa ng rebuttals ng depensa etong si Colonel Acosta. Yun yung Colonel, yung security nila. Okay? At least, nakasuka muna. Kumbaga ho sa halaan, nakasuka muna ng lason etong si Acosta. Ang laman po, Kasi tsak magdadrama to kaya yun yung sinamantala rito bago makapagdrama. Si Sarah nakikiramdam kailan sila magsisimula ng drama. Kaya ang gusto niya, hile-hilera sila para nakakapag-usap. Pwede naman kasi mag-usap na nakaganon lang oh. Tangina mo, ayusin mo yan Ay, hindi maayos yan, magbibigay ako ng signal mamaya. 'Di ba? O kaya nga pagkatapos nun, I think masyadong we should give her some fresh air. O 'di ba? Doon na nagsimula 'yon. ng binigay niya sa akin ng object of expenditures, ay yun pong pamalaan kung ano ang ginagawa niya. Can we please be specific? We're talking of huge amount of money, Ms. Acosta. This is 125 million. Of course, you realize the significance of this amount. And being the special disbursing officer, hindi mo ito basta ita-turn over kung hindi mo nakikita na well-tallied yung object of expenditure that you are referring to. Tama ba? Yes, ma'am. Pero may information na po ako na pag natanggap ko ang pera, ibigay ko po sa security officer namin. Even without the object of expenditure? Meron po. Okay, let's go back to your object of expenditure. Kasi ako, Ms. Acosta, if I am the custodian of 125 million and I was directed to turn over this to a certain person, I will be very careful to make sure that whatever is in the list tally to the entire amount of 125 million. Now tell us, ano ang laman ng object of expenditure? Ang laman po ng object of expenditures ay yun pong mga expected expenses sa pagpatupad po ng confidential activities. I know. Can you please state the item? Kanina po, ang sabi nyo, purchase of information, payment of reward. Ituloy nyo po yun. You even said that as a payment of reward, hindi nasunod yung 10 million. So magkano po ang nasunod? Ito na po accomplishment report na final, ma'am. Yung i-attach ko po sa liquidation report. Okay. So, are you changing your answer now? Kasi kanina po, ang sabi nyo, object expenditure is not yet final. Accomplishment report is final. Ang galing ni Luistro, no? Whether you change your answer, it's okay. Okay lang sa kanya. Hindi siya nagpapanik na, shit, nasisira yung diskarte ko So sa kanya talagang binibigay niya na, so binabago mo na ba yung iyong sagot? Yeah? Ang galing nga, tontuwa ako rin sa part na to Yes po. Yes po. So, are you binabago comparing niya. the two different documents, object expenditure and accomplishment report? Yes po. Yan po ang gusto kong iparating po. And you were saying, ito na nga po yun. Ano bang ibig sabihin when you said, ito na nga po yun? What do you mean by that?
Ang binigay po sa akin ni Sir La Chica, hindi po ganito ang forma, ma'am. Simple lang Ay, po, ma'am. Okay. Yung Para basis po tentative. ng aking release ng pera Let me para go sa back kanya, to your ma'am. answer a while ago. Ang sabi niyo po kanina, Ms. Acosta, parehas ang items, the only difference is the amount. Opo, pero hindi po ganito, ma'am. Simple lang po, ma'am. Yes, enlighten us. Magkano ang nakalagay sa purchase of information? Hmm, less than 14 million po, ma'am. Less than. Opo. Can you remember the amount? 12 million po. 12 million. Payment of reward, Ito po yung 8 million, ma'am. 8 million. Ay, 8 Rentals, million. Rentals of safe houses. Ito po ang malaki, ma'am. how much? Ito na po ang amount na 16. nabigay niya sa akin doon sa kanyang How much, Ms. Acosta? 16 million po. 16. Opo. Purchase of supplies, Malaki po ito, ma'am. Nagiging 37 po. 37. Payment of incentives, no. Provision of medical and food aid, Hindi ko na ito maalala, Hindi niyo ma'am. I'm maalala? sorry po, ma'am. Basta Hindi yung mo tinali, maalala. basta yung tinali, Payment of incentive, 11 po. 11. Would you know whether this amounts would total to 125 million exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yun, ma'am. 120 million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel La Chica, considering that Swerte. he is not the accountable officer? Because it is you who is the accountable officer. May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel La Chica? Hindi po. Do you know Colonel La Chica? Yes po, kasi siya po ang aming ground commander How ng long have you DPS. known Colonel La Chica? Yung na-employ po ako after 3 months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am. How long have you known? Since 2022? Yes po, ma'am. Do you trust Colonel La Chica? I trust La Chica, I trust Sir La Chica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na In si Ma'am other Inday Sara. words, the only reason why you're giving your trust to Colonel La Chica is because of the instruction of the Vice President. Yes, Tama po ma'am. ba? Yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel La Chica. Yes, ma'am. And do you realize also, Ms. Acosta, that as disbursing officer, there is a rule under PD 1445, bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Pero Minaalala lang ako yung, naalala niyo yung DAP, di ba, disbursement, yung issue dati? Oh, naalala ko yung panahon yata yan ni Pinoy. May ganung issue dati eh. So ngayon, eto, na-remind siya. Nako, alam naman niya eh, nabawal eh. Oh, pero, turo niya si Sara. ang boss ko po kasi ay si Ma'am Please Inday. answer the question, ma'am. Yes, Under PD 1445, unauthorized transfer of disbursement is prohibited. Are you aware of that? yes, ma'am. And what you did is an unauthorized transfer. Tama po? Yes po, ma'am. Pero may In other words, you are liable for the unauthorized transfer of that Yes, money Jinggoy. which is due for your disbursement. Tama po. tama po, ma'am. Pero Are you aware also na kung ito pong perang ito ay mapupunta sa mga hindi matitino na government officials at gagamitin for purpose other than its confidential purpose, you can be held liable yes for po. malversation of public funds Yan by yung kamay. negligence. Yes, alam ko po, ma'am. Pero nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay La Chica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. And are you aware also that what Colonel La Chica did is he usurped Ano po? your authority as special disbursing officer? Ang ginawa po ni Colonel La Chica ay pinakialaman na yung trabaho na dapat ay sa inyo. We call that usurpation of authority. Right. Kasi po wala po akong alam kung paano po i-implement. Okay. Actually, ako para sa akin, hindi masasabi itong usurpation of authority. Kasi ang usurpation of authority, it was done illegally. Ibig sabihin, without prior notice or without knowledge of, again, without knowledge, walang alam yung tao na yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang posisyon ginagamit, madaling salita. 'Di ba? Ginagamit yung kanyang posisyon, pati yung kapangyarihan nito pinakikinabangan. Oh. Yun po yung usurpation of authority. But at this time, hindi po ito usurpation of authority. Ito po ay merong authorization
ang pinaka main foundation ng authorization na to ay ang utos ni Sara na ibigay sa kanya ang pera, 'di ba? Sa kanya, kumbaga sila chika ng bahala sa lahat, ikaw na lang ang taga-kopya, taga-lista kumbaga, at ikaw na lang din ang taga-submit ng accomplishment report. Hmm. Medyo parang okay lang nga kung gano'n, eh, 'di ba? Pero ang problema yung pera, eh, trinransfer niya, eh, binigay niya, eh. So isa pa sa malaking problema nila ngayon 'yun, dahil 'yun maliwanag na paglabag. Bukod pa do'n sa paglabag sa guidelines ng confidential funds. Ang mga confidential activities po, ma'am. Si Sir Bakit po- Lachica lang po ang may alam. Sandali po, bakit po wala kayong alam? You are the special disbursing officer. You prepare the financial plan. You are a signatory in the disbursement. You prepare the liquidation. You certify. You prepare the accomplishment report. Bakit wala po kayong alam? Wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities po. Dahil po, hindi ko po yan inline sa aking pinag-aralan, ma'am. But as the special disbursing officer, of course, you realize you have the function of disbursing the fund. Yes po, pero may utos po sa akin na ibigay po kay Colonel Lachica. Kasi siya po ang expert, siya po ang may kaalaman kung paano po i-achieve ang mga confidential activities na safely and hindi po magulo. Would you know, Ms. Acosta, kung saan po dinala ni Colonel Lachica yung 125 million? Di ko po na po alam, ma'am, kasi sa kanya na po yung discretion kung Shit, kanya lang discretion kung saan niya dadalhin ang pera. 'Di ba? Yun ho yung failure niya kasi rito. Na dapat siya yung gumaganap na makita niya paano yung gagawin, saan gagamitin itong pera na to, ano yung confidential, 'di ba? Ano, ibig sabihin, kung merong kailangang tiktikan dito, kailangang gastusan, mag-hire tayo ng mga chismoso, ng mga marites. Oh, para makakuha tayo ng information, 'di ba? Mag-hire tayo, magrerenta tayo ng tirahan ng mga tiktik na to. No. Dapat siya mismo ang nakakaalam doon. Yung yung tao na yon, unang-una po, mga kapatid, gwardiya lang po ito ni Sara. Okay? Itong sina Kernel, siya yung hepe ng mga CQ nila. So, ibig sabihin ko, hindi po siya opisyal ng AFP na nakatalaga para sa OVP. Tandaan nyo ha, yung mga gwardiya po ni Sara, mga kapatid, I wish to remind everybody gets reminded. Ayon po ron sa sagot ni Sara, 'di ba? Yung tinapik natin kanina. Yan po, ang VPSG po ay independent po ito. Oh. So kung ito po ay independent, nako. Teka, papakita ko sa inyo yung dokumento na yon na kanya mismong sinasabi kanina na na independent. So eto, tabi muna natin 'to. Are. Ayan oh. Sabi rito, the VPSG was created and became an Armed Forces of the Philippines, or AFP, wide support and separate unit by virtue of the Department of National Defense orders signed by Lorenzana on June 20, 2022, with a corresponding AFP table of personnel and equipment, a move to distinguish the security of the Vice President and make it independent. And make it independent, mga kapatid. Yan. Okay? So kung independent ito, ang ibig pong sabihin dito, ang trabaho po nito ay walang kinalaman sa functions ng OVP. Particularly dun po sa mga bagay na may kinalaman po sa peace and order. Okay? Walang kinalaman. Ang trabaho po nila ay para po siguraduhin ang kaligtasan, parang private armed group ang trabaho nila para masiguro lamang ang kaligtasan ng Vice President ng bansang ito. Alright? At wala na pong iba. So ang trabaho po ni Acosta, hindi ho po pwedeng ito ay
ipaubaya niya dyan kahit na merong authorization. Manapay, sana po nag-resign na lamang si Acosta at ito na pong si Kernel ang kanila pong pinapwesto bilang Special Disbursing Officer. Okay? Yun po dapat ang ginawa nila. No. Kasi ito pong si Kernel, disconnected na po siya literally sa mga trabaho ng AFP. Although, karga-karga niya sa kanyang balikat ang ranggo bilang isang koronel ng AFP. However, for the time being na siya po ay connected bilang bahagi sa mga sikyo ni Sara, wala po siyang kinalaman, hindi po siya makikipagbakbakan laban sa mga NPAs. Hindi po siya makikipagbakbakan laban sa mga terrorist. Habang yung mga kasama niya ay bumubula ang bibig sa mga labanang ito, siya po hindi. Disconnected siya doon sapagkat ang VPSG ay independent. Okay? So maliwanag na maliwanag po rito, meron po talagang kapabayaan dito si Inday. Na dahil po naglagay ka ng taong walang sapat na kakayanan sa trabaho, pinabayaan mo, pinaubaya nyo pa sa iba. Ngayon, hindi na malaman din ng tao ni Acosta, ng tao ni VP Sara na si Acosta, ano nang nangyari sa pera, ano ang ginagawa niya sa pera. Bagkos umaasa na lamang siya sa ibabato nito na liquidation reports. At yun na nga po, yung mga acknowledgement receipts. As simple as that. Right? Grabe. Balikan natin. Sa kanya na po yung Please trabaho. understand, kayo po ang Special Disbursing Officer. You're supposed to be the person doing the payment of this amount to various payees. Hindi po ito discretion ni Colonel Chica, ma'am. Do you Tama. understand? Yes, ma'am. Ano nga po ulit trabaho ni Colonel Chica? Siya po ang Head. head ng aming BPSPG at siya po ang inatasan as security officer po ng Office of the Vice President. And of course, you will agree with me, iba po ang trabaho ng security officer sa trabaho ng special disbursing officer. Tama po ba? As a matter of Yes, fact, kaya iba po. po kayo'y banded. Kaya po kayo nire-require ng Fidelity Fund is Yes. to take care of these public funds. Si Colonel Chica po ba? Covered po ba siya ng Fidelity Fund? Hindi po, ma'am. I don't think so because it's not part of his job to disburse public funds. Pero siya po ang may alam, ma'am, lalo na pag-implement sa mga confidential activities po, ma'am. Just like surveillance and monitoring po. Kung okay po pa dyan, itayo, example, yung satellite office. Even when he is aware of the implementation of the surveillance activities, you, as a special disbursing officer, should be the one actually paying all the recipients. Do you understand, Ms. Acosta? I understand po, ma'am. Then why did you give all the money to Colonel Chica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam Yari kung ka, paano po Inday. i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Ms. Acosta, I hope you realize that it is incumbent upon you as the special disbursing officer to know all the recipients of the entire 125 million. And it is totally wrong to say na wala kayong alam. Because in the first place, trabaho nyo po to disburse these funds to the various number of recipients. Let us proceed to liquidation report. Secretariat, kindly flash the liquidation report. Ako, eto na lalo. Hindi na What is the tumigil si purpose, Ms. Acosta Acosta, dyan, of the liquidation kagagano ng report? kamay eh. Ah, Nervous na to nervous na liquidate eh. the funds to liquidate the funds granted on confidential funds po. Ililiquidate po. Ililiquidate, and by liquidate, we need to gather proof that indeed the entire amount was utilized for the intended purpose. Tama po ba? Tama po. What is your participation in this liquidation report? Yung binigay na po sa akin ni Sir La Chica ang acknowledgement. Ms. Acosta, receipt. please be directed to the left bottom part of the liquidation report. Correctness of the above data po, ma'am. Do you understand what that means? Yes po, ma'am. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang pundo po ay nagamit ng maayos sa pamagitan po ng pagkuha ng mga acknowledgement receipt po na galing po kay Sir La Chica. You mentioned about acknowledgement receipts. Pag-usapan po natin yan. As a special disbursing officer, part of your job is to certify the correctness of the above data, and that includes the acknowledgement receipts that you mentioned. You agree? Yes, ma'am. Okay. Based on examination, Ms. Acosta,
mayroong 700 na acknowledgement receipts. My Grabe. signature, pero walang printed name. In other words, we could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? 700 mahigit na acknowledgement receipts. My signature, pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Do you think, given that situation, you certify the correctness of the data? Kasi Yes or no? No. yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Hindi Yes. mo alam kung sino ang Yari ka recipient? ngayon. Kasi yan po ang binigay sa akin ni Sir La Chica, ma'am. Again, please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta, certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir La Chica po, ma'am. Sa paningin niyo po bilang Special Disbursing Officer, tama po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Okay. So napansin nyo, no? Binabato niya na kay La Chica yung pagtatanong sana. Pero si Luistro, ayaw niya. Hindi niya ine-entertain yan. Kasi nga, pinaliwanag ko na kanina kung ano yung dahilan. Sumusuka na ng buhangin eh. 'Di ba? Kumbaga sabi nga yung bago magluto ng halaan o ng tulya o ng tahong, pataihin mo muna. Pasukahin mo muna. Oh, para pagka kiniluto mo na at kumain ka, eh masarap na ang kakainin mo, 'di ba? So 'yun ang ginagawa nitong diskarte ni Luistro. Sinasamantala niya na natataranta na 'to at hindi na makapag-isip ng paligoy-ligoy pa ng mga palusot na magpapahirap pa sa kanyang buhay. Kaya ang senyasan ng gano'n doon, pansinin niyo si Sarah, tahimik na gano'n. Nako, hand gesture, 'di ba? At saka bakit gustong magkatabi-tabi? Ano 'yun, magko-coaching kayo, 'di ba? Oh, hindi rin naman nakatulong eh. Oh. Kasi po ang alam ko Please po, answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang Special Disbursing Officer, and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? tama po, ma'am. Tama? Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir La Chica. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba, nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. kung No, ano the po ang question, Ms. nangyari. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang po kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon, tatanggap lang ng tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yon. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap? Hindi po, pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Okay. Natawa ko yung sagot niya ron eh. Siguro po nangyari ito because of the voluminous. Ibig sabihin, kaya lang napabayaan na walang pangalan, yung mga acknowledgement receipt, yung iba naman merong
merong pangalan, hindi naman mabasa ng maayos ang information, yung ganon, 'di ba? Eh, unang-una, paalala ko lang din, kasi ako may experience ako sa acknowledgement receipt eh. Nung, ano bang taon yun? 2001? Pagkatapos namin ikasal, hanggang sa 2005, nung matapos na mamatay tatay ko, nagnenegosyo kami ng mga corporate giveaways, kami mag-asawa. So, at the time, hindi kami ano, kasi bagong-bago lang, maliitan lang talaga. Hindi pa kami nakapag-ano niyan sa DTI. Wala ring BIR. Okay? Kumbaga, pansit-pansit lang yung kita namin. So, yung mga city councilors ng Quezon City, ng Manila, and then sa Caloocan, papagawa sila ng coffee mugs na may picture nila. Or sometimes ganito, may imprenta. Ngayon, ang ginagamit namin, acknowledgement receipt. Nagbibigay lang kami na bibigyan namin sila na ano na katunayan na receive na namin yung perang binigay mo. Oh, I hereby receive the payment blah 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 for this or down payment for this. So ibig sabihin, ang pag-i-issue po ng acknowledgement receipt is kaliwaan. Tama po? Kaliwaan 'yan hangga't maaari. Oh, kung nagbigay ka ng initial, dapat kaliwaan pa rin, initially may na-receive ka na payment. Dapat gano'n, 'di ba? Kasi 'yan ang katibayan. Kailangan pag tinol yan, total, magtatali ka, total niyan akma dun sa presyo. Kung 10,000, 10,000 dapat, 'di ba? Yung maipapakita ng mga acknowledgement receipts. Eh, ang nangyari dito sa kanila, halata pong paisahang trabaho, isang upuan. Oh, biruin mo ang dami nun, ilan yun, nasa 700 ba mahigit na mga acknowledgement receipt. Tapos ang daming questionable. May mga pangalan, may pirma, yung pangalan di mabasa. Yung iba, petsa lang ang laman. Oh, tapos pirma. Mga kalukuhan. Meron pa nga silang nakita dyan eh. Hindi niya lang nabanggit eh. Nakapuna noon si Rog Gutierrez. Sabi niya, nag-over ano kayo? Nag-over explanation kayo kasi ang budget ninyo, ang confidential funds ninyo dumating December lang. Pero bakit meron kayong mga September? No, meron kayong mga explanation ay meron kayong mga ARs na advance. Eh wala naman kayo. Ano ang ililiquidate ninyo ng mas maaga? 'Di ba? Hmm. Ms. Acosta, let's proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 Right. plus. My signature, my printed name, pero hindi naman mabasa yung printed Yun nga, name. oh. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Ms. Acosta, let us answer the question po. I understand na ang sabi nyo po si Colonel Lachica nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi nyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako Hindi papayag. kayo papayag. Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical. Yun. 'Di ba? Actually, yung pagdating doon sa Mary Grace Piatos, meron daw Mary Grace Piatos sa Davao City. Ano, meron daw mga pangalan doon o apelyido na Piatos. Pero hindi naman niya masiguro kung merong pangalan na may Mary Grace Piatos. Ngayon, tinatanong rito, hindi kaya posible na meron ding Mary Grace Piatos? At kung meron man, bakit hindi humaharap? Alam niyo ho, napakaswerte po ng Mary Grace Piatos na yan. Haharap lang siya. Kanya na ang 1,000,000. Oh, hindi po kailangang patunayan niya na ako yung tinutukoy doon. Patutunayan niya lang na may Mary Grace Piatos. Palagay ko ho kasi, kaya naglakas ng loob itong Young Guns na Magambagan na ipa-check na nila yan sa NSA.
And then nasabi ng NSA, walang piatos na may pangalang Mary Grace. Oh. Kaya nga sabi niya, di ba, bakit wag nataka ko, ba't hanggang ngayon walang lumalabas? Iswerte niya, siya ang makakatanggap ng pera. Di ba? So yun ang ibig ko sabihin dito. Well, palagay ko naman po, dahil po taga Davao City, sinasabi niya, eto taga Davao City rin itong si Acosta. Ang sinasabi niya rito, sa kanilang lugar sa Davao ay merong may apelidong Piatos. Hindi ho kaya taga Davao din itong si Kernel? 'Di ba? Kapag si Kernel po ay taga Davao, alam na this. Kapag hindi po siya taga Davao, ang posible po nito na nagbabato ng pangalan ng mga ilalagay sa sa acknowledgement receipts, hindi ho kaya isang taga Davao din. Oh. Diba? Pero ho ang maliwanag dito, mukhang nakikinikinita na po kung sino ang may mahiwagang kamay na gumagawa niyan. Sumusulat ng acknowledgement receipts. Di ba? So kinakailangan dito nila mailabas nila. Kapansin-pansin din itong Kokoy Villamin. 2 ahensya ng gobyerno, 2 rin ang pirma niya. Pero nakatanggap siya ng parehong pera na magkaibang halaga mula sa 2 ito. Bakit magkaiba ang pirma? Kung legit naman ang ginawa, bakit magkaiba? 'Di ba? Dahil ba nag-iba yung petsa? O pwede hong mas kapanipaniwalang depensa dito ay 1980, ito ang pirma niya, and then year 2024, ito ang pirma niya. Nagbabago. Depende na ho kasi sa edad ang kamay ng tao sa pagpirma. 'Di ba? Katulad ko, medyo iba na yung pirma ko sa original kong pirma. Oh, medyo nalalayo na, 'di ba? So, kaso itong pinag-uusapan dito, parehong 2022 lang eh. 'Di ba? So, ang laki ho ng kalokohan talaga nilang ginawa. Ito pa yung isa, yung kay Fajarda. Yung babaeng Fajarda, mailap eh. 'Di ba? Pero, nabasag siya rito ni Manuel. No, ni Congressman Manuel. At saka si Marcoleta, pilit na hinaharang itong line of questioning ni Luis Tro, yung hypothetical questions na gusto niyang huwag i-apply, 'di ba? Kasi bawal sa korte, since ginagamit naman din ng komite ang mga rules of court, dapat ganun wag din. Sabi nga ni binaras siya rito ni Kong Chua, pero ang isang magandang isinagot din dito, bumara sa kanya, si Manuel, sabi ni Akla, ay kung nilimitahan natin ang klase ng mga pagtatanong dito, 'di ba? Paano pa natin magagawa yung trabaho natin na makahanap ng magandang mga batas na panukalang batas, 'di ba? Na maisulat natin. Oh, tama naman 'yun, 'di ba? Ba't mo lilimitahan ang inyong pamamaraan? And after all, hindi naman kayo korte, 'di ba? 'Yun ang maganda sa komite, diyan sa Kongreso, hindi kayo korte. So, no one can limit your rules. Kung ano ang gagawin nyo, 'di ba? It's up to you. Ang importante rito, makuha niyo yung gusto niyo. Katulad niyan, meron po sila yung privilege speeches, yan pong mga actions nila, pagsasalita nila diyan sa committee hearing, lahat yung mga binanggit ko na yan, yan po ay governed po yan ng parliamentary immunity. Oh, hindi sila pwedeng makasuhan diyan, 'di ba? Oh, eto ngayon, saglit, etong si Fajarda. Tingnan niyo. Kung bakit parang walang alam at walang kinalaman si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa pag-disburse o paggastos ng 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng ahensya. Sabi ni Fajarda, ang kanilang security officer na si Colonel Dennis Nolasco ang eksperto dahil siya ang may alam sa mga operasyon kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Sinabi rin ni Fajarda na kay Nolasco niya mismo binibigay ang pera. Pero ayon sa Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer kagaya ni Fajarda ang may tungkulin at accountability dito. Tinanong naman ulit ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez si Fajarda kaugnay kay Nolasco. Sino po ang nagbigay ng pahintulot o ng kapangyarihan
para si Colonel Nolasco po ang mag-disburse ng pera? Your Honor, si BP Sara po. Boom! Patay! Meron pong papel na nagsasabi? Kasi kayo po yung may responsibilidad sa pera na ito eh. Dapat kayo po ang nagdi-disperse. So you cannot designate that authority and that power to anybody else. No, di ba? Pareho rin, oh. Di ba? Gwardiya rin yan, si Nolasco. Grabe. Sabi nga nung isa, alam nyo, yung sila, di ba si Sara ay isa sa mga reservist? Tapos magkakasama raw yan, sina La Chica, sina Nolasco. Well, malilinawan ho yan sa darating na pagdinig. Pero ang maliwanag po rito, ganun-ganun na lamang nila ipinaubaya ang pera ng taong bayan. Kahit na ang Confi funds ay merong guidelines, hindi po siniguro ng ating Vice President na ito ay masusunod. At obvious po, iba rin naman ang wala po talaga siyang pagsisikap na mapangalagaan niya ang perang ito. Sapagkat iba ang paliwanag niya noong panahon na humarap siya kina Risa Ontiveros at kina Amy Marcos noong 2023 sa Senate hearing, dun sa budget briefing, na kung saan nung question siya tungkol dun sa 11 days lang na ubos mo, natunaw mo ang 125 million ng OVP. Ang sinagot niya doon, ginamit sa tree planting, ginamit doon sa sarap-sarap nila, ginamit doon sa yung tulong na pangpuhunan ng mga maliit nating kababayan, ginamit doon sa ito yung libreng sakay. Yun, hindi ho pasok ang lahat ng ito sa guidelines ng confidential funds. Tapos ngayon, doon po sa acknowledgement receipts naman na pinag-uusapan kanina, 'di ba? Nung natanong na ni Luistro, nako, doon na bumigay ng tuluyan. Ay nako, isipin mo si Piatos, sino nga yung mga binabanggit doon? Teka. Ayan, Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Raymunda Jane Nova, Chippy McDonald, and then Kokoy Villamin. Anak ng putya, ito ho'y maliwanag na talagang, di ba, isang tao lamang po ang pinanggalingan ng impormasyon na para isulat ng ibang tao o posible pong with authority na ibinigay sa kanya ay gawin po ang ganyang klase ng pagwawalang hiya sa pera ng taong bayan. Now, meron ng isang palusot dito. Sabihin na natin, those names are just simply code names to hide their identities for security purposes. Mga kababayan, ilabas nila yung tao at iharap nila to sa isang executive session. Papirmahin kahit na nakabalot yung pagmumukha, no? Tapos hindi na executive session, nakatago yung mukha. Papirmahin ito, kagaya ni Kokoy Villamin. Kokoy Villamin, ikaw ba yung tumanggap dito? Tapos ang pangalan niya pala, iba pala, siya pala si Carlos Di Mayakyak. 'Di ba? Pipirma ka ng Kokoy Villamin. Ipirma mo 'to. Ikaw naman McDonald's, Chippy McDonald's, ipirma mo 'to. 'Di ba? Lang hiya. Baka ho sa susunod niyan may makita pa tayo, fishball naman. Okay? So maliwanag na maliwanag talaga na ito pong mga nakukuhang info ngayon, pwede na po itong gamitin sa pag-impeach kay Sara. So ganun ho ginagawa nila. Konting plancha pa yan na mapagsalita. Ito pong sila Nolasco at saka si Colonel Raimundo Dante La Chica. Pagkatapos nito, palagay ko po, huling tanongin na lang rito si Sara, no, kung ano yung kanyang masasabi, bakit inauthorize mo ang pag-transfer ng pera? Bakit inutusan mo si Acosta na gawin yun? Na umasa sa mga information na ibabato nito ng dalawang sikyo mo, sila Chica at si Nolasco. And then, eto pong si Zulaika Lopez,
'di ba? Kailangan po mapaharap din 'yan. Kung hindi man po 'yan humarap, maliwanag na po ang pasasikat ng araw, talagang guilty po talaga sila. Yung extension ng kanyang, ng parusa sa kanya, yung contempt, dapat lang 'yun. Kasi po hindi naman sinabi ng doktor, physically hindi niya kayang pumunta at magsalita at, harapin yung pressure sapagkat ang sumasakit lang naman sa kanya po ay yung kanyang yung kanyang, likuran. Wala namang kinalaman ito, hindi naman life threatening, 'di ba? So palusot lang nila pero hindi po tinanggap 'yun, eh. Yung iba pinahaba yung, furlough, binigyan sila ng kaluwagan, yung mga ibang na-cite in contempt. Pero ito, si Zulaika nga pala, paalala ko lang din, tatrabahuin na rin pala ng kung di ako nagkakamali ng Malacanang o ng NBI ang, kasama na ang, disbarment nilang dalawa ni Sarah, ayon sa balitang nakita na ano ko kanina. Okey? Ay naku, grabe. Alright, so iwan muna natin 'to.